Hi guys! So ngayon nga po pala ay magluluto tayo ng ginataang tilapia. So ngayon, nililinis ko na yung ating isda. Make sure guys, kapag magluluto kayo ng isda or anumang ulam, siguraduhin nating malinis na malinis yung ating lulutuin dahil minsan yan po nagkakaroon ng pagsimula ng ikapapanis ng ating niluluto. So meron nga pala ako ditong mga sangkap na kamatis, bawang, sibuyas at tuya. So ngayon hihiwain ko na yung ating kamatis at isusunod ko yung ating sibuyas. So meron nga pala ako dito dalawang sibuyas na ginamit. Hiwain lang natin ng pare-parehas na laki or maliliit na hiwa para mas lumasa at kumapit yung lasa ng ating mga sangkap. So ito yung ating bawang, kailangan nating balatan. Ayan. Ang ginagawa ko guys, dinudurog ko muna yung ating bawang bago ko hiwain para mas lasang-lasa yung kanyang aroma. And then meron din tayong luya na nakakatulong para hindi masyadong malansa yung ating niluluto. So sunod natin, hugasan natin yung ating pechay. Dahil yung pechay guys, kapag nabili natin sa palengke, mapapansin natin marami yung mga lupa, kaya kailangan malinis nating maigi. So dito naman tayo sa paglalagay ng ating mga sangkap dito sa ating kawali. So ang ginagawa ko guys, kapag nagluluto ako ng ganito, nilalatagan ko siya ng sibuyas, bawang or kamatis, luya sa ilalim. And then isusunod ko naman kapag inalatag ko na yan yung ating pechay. So ginagawa ko to guys para hindi masunog or mabigla yung sunog ng ating tilapia, para hindi siya madurog. Kung mapapansin nyo guys, nilalatag ko yung ating pechay dito sa ilalim ng ating kawali kasama ng ibang sangkap natin. At minsan ginagawa ko rin dito guys, kapag nagluluto ako ng tilapia, binabalot ko yung tilapia sa dahon ng pechay. Yun nga lang, medyo maliit yung ating dahon ng pechay, kaya hindi ko mabalot ng maayos yung ating tilapia. So bakit natin ginagawa yan? So binabalot ko guys yung tilapia para naman hindi siya nadudurog. Kaya kahit pakuluan natin siya ng pakuluan ng matagal, hindi nadudurog yung ating isda dahil nakabalot siya sa dahon. So yung tira nating pechay guys, ilalagay ko naman siya ngayon dito sa ibabaw ng ating isda kasama yung mga natirang sangkap, yung ating luya, sibuyas, kamatis at yung ating bawang. So ganun din guys, sa ibabaw nakalagay din yung ating pechay, and then ipapatong natin yung ating sili na green dyan maya maya para lahat ng ating ingredients ay nandyan na kapag ating pinakuluan. So yun ang aking technique guys, pero depende yan guys kung paano kayo gumawa ng tilapia or kung paano kayo magluto. Ito naman yung aking technique lang. So yun guys, nakalatag na. Maglalagay lang ako ng konting tubig. Ayan, para naman hindi masunog kaagad yung ating niluluto. Lagyan ko lang siya ng tubig, siguro mga kalahating baso. And then lalagyan ko na rin siya ng konting suka para naman hindi sumingaw yung lansa ng ating niluluto kapag kumulo. So konti lang yung ating ilalagay dahil maya maya bago maluto is yung tira nating suka is ilalagay pa natin yan bago tuluyang maluto yung ating isda. So pakuluin lang natin guys. Ayan, balikan natin, kumukulo na yung ating isda. Maglalagay lang ako dito ng konting asin. So depende guys kung paano kayo maglagay ng asin. Kung gusto niyo medyo maalat, depende, kayo na yung mag-adjust ng lasa. Ako kasi hindi ako mahilig sa maalat, kaya konting asin lang yung ating ilalagay. So katulad din sinabi ko, kayo na yung bahalang mag-adjust. So naglagay na rin ako dyan ng powder na paminta. So pwede rin naman yung durog na paminta o yung buong paminta. So depende kung ano yung gusto ninyong ilagay. So yun guys, ito yung ating tirang suka kanina. Almost nakaka 15 minutes na tayo dyan. Hindi ko na lang pinakita syempre yung ating tagal ng pagkukulo. So ayan guys, halos maluluto na. So ngayon naman ilalagay natin yung ating gata. So ang aking ginamit na gata is purong gata na binili ko sa talipapa kanina. So ayan, kailangan lang natin mapakulo ng maayos hanggang sa tuluyang maluto yung ating nilulutong isda. So kapag na pakulo natin yan guys, make sure na yung ating gata is lutong-luto, dahil minsan kapag hindi luto yung ating gata, so minsan nagkakaroon tayo ng problema sa ating tiyan. So sa mga nakakaalam dyan, kapag ang gata hindi masyadong luto, minsan nagtatae. So make sure pakulo natin ng maayos to. So halo-haluin ko lang ng konti para kumalat po yung lasa ng ating niluluto. Yan yung ating mga ingredients. And then kapag na pakuluan to natin to, halos magdi-drain na po yung ating gata. So pwede natin tong lantakan. Okay, so ganun lang po yung aking pagluluto sa mabilisan ng ginataan tilapia. So alam naman natin lahat yung mga
mga kababayan natin ay halos tayo ay mahilig sa mga ginataang tilapia katulad nito. So yan, pakukuluin lang ulit natin, tatakpan lang natin yan, and then almost 15 minutes antayin lang natin, halos madidrain na yan. At ito na nga guys, huling kulo ng ating tilapia, halos lutong-luto na siya. Ayan, at medyo bawas na rin yung gata, konti na lang yung ating sabaw. Ako ayaw ko ng tuyong-tuyo na ginataan, gusto ko kasi medyo mayroon tayong maisasabaw kapag kumain tayo. So yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Enjoy!